Bumungis-ngis lang doon si Nick na hinagod na ng isang palad ang kanyang buhok na bahagyang tumakip sa kanyang muka. Hindi malaman ni Natty kung anong pumasok sa utak ng kapatid at nagpahaba ito ng kanyang buhok. Pasalamat din ito na siya ang nasusunod sa kanyang propesyon, kung kaya hindi ito napupuna sa bagay na yon. Kumislap pa ang kanyang mga mata na para bang may naisip tong nakakilig dahil halos mapunit ang labis ang ngiti. Oo naman tito, kayang-kaya ko pa. Saka matagal na akong hulog na hulog sa pamangkin mo. Humagikik pa ito at nagawa pang takpan ng bibig ng kanyang isang palad na para bang kinikilig sa kanyang sinabi. Kapag narinig to ng asawa ko, baka masundan namin kaagad si Skyler. Dagdag pa ni Nick na ikinahalakhak na rin ni Natty habang naiiling. Humahapay ng umakyat na si Nick na hagdan na halatang mas lalo tong lalasing. Hindi na kailangan sabihin pa si Gaston na halatang sakto lang ang inom na patakbong hinabol si Nick upang alalayan tong maayos na makaakyat. Ayos lang ako tito. Hindi mo na ako kailangang alalayan. Tingnan mo, kaya ko pang umakyat. Mabuti na yung nag-iingat. Halika na, ihahatid lang kita kahit nasa harap ng pintuan ng iyong silid. Walang kasamang kapatid ko, wag mo siyang iwanan. Babalikan ko siya mamaya, matapos mong balikan si Natty. Dahil ikaw rin ang magsisisi kapag hindi. Tatakasan ka niyan, baka mamaya makahanap pa yan ng kalandian. Maalindog pa naman ang kapatid ko. Kagayang-kagaya ng kapatid niya. Natawa si Gaston na nagawa ng isang pie ang isang kamay ni Nick sa kanyang balikat. Oo na, maalindog na kayong magkapatid. Kaya nga nahuli niyong kiliti naming magtiyo. Natawa si Nick. Malayo na sila kay Natty kung kaya hindi dito malamang narinig yon. Of course, masarap kaming magkapatid eh. Humagikik na muli si Nick matapos sasabihin yon. Patuloy na pinanood lang silang dalawa ni Natty na wala nang masabi sa pagkakalasing ng kapatid. Nasa isipan niya pa rin ang ginawang pagtungo ni Gaston umano sa Canada kung kaya naman hindi na niya inayos pakinggan ang usapan nila ni Gaston habang paakyat ng hagdan. Gusto niya itong tanungin kung anong plano nito at pinuntahan siya ng Canada. Kaso baka mabigo na naman siya sa maging sagot nito. Ganun pa man hihintay niya itong pumanaog ulit. Hindi naman siguro masama ang magtanong, bulong niya ng salin pa ng alak sa goblet niya habang naghihintay. Nagkukumahog na ininom ni Natty ang alak niya sa baso ng matanaw ang pagbaba ni Gaston mula sa hagdan. Dumiretso ito sa kusina upang uminom ng tubig at pagkatapos ay lumabas na rin. Sinulyapan siya ng bahagya nito. Hindi ka pa ba matutulog? Uubusin pa ba ang laman niyang boteng kaharap mo? Nilunok muna ni Natty ang alak sa kanyang bibig bago nilingon si Gaston upang sagutin ang tanong nito. Hindi, nagpapababa lang ako ng tama ng alak. Katwiran ni Natty na hindi na noon lang napagtanto na maraming nainom. Nalaman niya yon nang tumayo siya at umikot ang paningin niya. Ang buong akala niya kakunti lang yon. Tumitig si Gaston sa kanyang muka. Napailing ito nang makitang mukhang lasing nga si Natty, gaya ng kapatid niya. Mana ka talaga sa kapatid mo. Halika na't sasamahan na kita sa silid mo. Ganun na lang ang iling ni Natty na nahulaan na kaagad ni Gaston kung anong kanyang iniisip. Ihahatid lang kita doon at aakyat na rin kami ng Baguio ngayon. Marami akong kailangang asikasuhin mula bukas para naman ma-enjoy kong pagpasok ng bagong taon. Nang hindi ko kailangang magtrabaho. Napatingin na si Natty kay Gaston. Aalis na to? Hindi ba mapanganib ang pagbiyahe nila? Akala ko ba sasabay ka sa amin? Hindi na, mauna na ako sa inyo doon. Hindi na binigilan ni Natty si Gaston na alalayan siya upang ihatid sa itaas ng uukupahin niyang silid. Sigurado ka na ayaw mong ipagpabukas na lang ang biyahe niyo? Pangungulit ni Natty habang paakyat ng hagdan. Namumungay ng mga mata nito na halatang mas nalasing pa kahit na naglakad na lang siya paakyat ng hagdan. Hindi na alintana kung anong klase ng hawak sa kanyang ginagawa ni Gaston ng sandaling yon. Gusto ni Gaston na manatili sana kaso saan naman siya matutulog. Idinahilan na lang niya na may kailangan siyang asikasuhin. Kung igigit nito na matulog sa loob ng isang silid, kilala niyang kanyang sarili na hindi kaya makapagpigil kay Natty. Gustuin ko man kaso may kailangan lang talaga akong asikasuhin ng maaga. Hindi na makatingin ng diretso si Gaston sa mukha ni Natty na kulang na lang ay bitbitin niya na ang katawan. Kapag tumagal pang tingin niya sa babae, baka biglang sunggaban na lang niya ang labi nitong patuloy na nag-aanyaya. Nagpaalam ka ba kay Kuya Nick na aakyat ka na? Kina Mommy at Daddy, alam ba nila? Kay Brixton, nagpaalam ka na?
Sa pagkakataong yun ay nasa tapat na sila ng silid na tinuro ng maid kay Gaston kanina nang maihatid niya si Nick. Pwede ko silang tawagan bukas para mag-explain. Hindi naman pwedeng gisingin ko sila ngayon. Umayos ng tayo si Nati na bahagyang nabigyan ng distansya ang katawan niya kay Gaston. Napuno ng pag-aalala ng dating gobernador dahil baka mamaya ay bumulagta doon si Nati. Halata pa namang marami itong nainom na alak. Sa anak mo, wala kang planong magpaalam? Anong sasabihin ko sa kanya kapag hinanap ka niya? Dinuro-duro pa ni Nati ang kanyang dibdib gamit ang kanyang daliri. Tatawagan mo rin. Alam mo yun ang ayaw ko sa'yo. Palagi kami panahon sa ibang mga bagay pero pagdating sa aming mag-ina wala. Kailangan pa ba namin palaging mamalimos sa'yo ng oras at panahon? Nakakasawa ka lang eh. Suminghot-singhot pa dito na para bang maiyak na habang sinasabi niyang bagay na yon. Okay, sige, umalis ka na. Iwan mo na kaming mag-ina. Hindi mo kailangan mag-effort gaya ng pagpunta mo ng Canada. Para sa akin. Natigagal na doon si Gaston. Hindi niya mahulaan kung sino nagsabi sa kanya ng bagay na yon na paniguradong isa sa mga kasama nila sa loob ng villa ngayon. Hindi niya magawang alisin ang mata sa paninitig sa mukha ni Nati na nagsimula ng mamula ang mga mata pati ng kanyang mukha. Hindi niya malaman kung nagiging emotional ba ito. Nati, bakit kasi ayaw mo magsalita? Wala ka bang dila ha? Ayaw mo magpaliwanag? Namewang na si Nati doon na bahagyang sumandal sa dahon ng pintuan kung saan ay hawak ni Gaston ng doorknob at akman sanang bubuksan niya yon para sa babae. Sabihin mo naman ang laman ng isipan mo. Huwag mo kong paghulain. Huwag kang manahimik. Pwede ba Gaston ha? Makailang beses na ibinuka ni Gaston ang kanyang bibig habang walang kurap na nakatitik sa mukha ni Nati. Ang mga mata na hindi napakiramdam niya ay nangahapdi na. Sa totoo lang ay ang dami niyang gustong noon na hindi na niya alam kung alin ang sasabihin sa babae. Sa sobrang dami nga ng kanyang uunahin, napakurap ng kanyang mga mata, dumalas pang kanyang hininga. Hindi pa rin inalis ni Gaston ang mga mata kay Nati. Nananatiling nakatingin sa kanya at halatang naghihintay ng mga magiging sagot niya. Matabang na itong ngumiti pagkaraan ng ilang sandali na hindi pa rin magsalita si Gaston. Nasa dulo ng kanyang dilang mga sasabihin niya, ngunit hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung anong pumipigil sa kanya. Yung tipong parang hirap na hirap siyang magsalita at magpakatotoo kay Gaston. Ipinilig ni Nati ang ulo na para bang wala itong mapapala, kahit na sigaw-sigawan niya pang lalaking kaharap. Napuno na naman ng pagkadismaya ang buong katawan niya. Umaasa na naman siya na may mapapala na. Malalaman na niya kaya kung anong nilalaman ng isipan ni Gaston, pero hindi pa rin pala. Ayaw mo? May kalakip ng lungkot ang boses ni Nati na hindi na niya magawa pang itago. Hanggang ngayon, pipiliin mo pa rin ba ng manahimik? Ako lang naman to. Hindi ba dati sobrang open ka naman? Bakit ngayon hindi na? Lumaki-laki pang butas ng ilong ni Nati doon upang ipakita kay Gaston ng tunay na nararamdaman niya. Makailang beses na ipinilig niya ulit ang kanyang ulo, isang hagod pa sa kanyang buhok na hindi naman magulo. Paraan niya yun upang labanan ang magkasamang stress at frustration ng kanyang nararamdaman ng sandaling yon. Namamanhid man ang katawan ay may konting ulirat pa naman si Nati. Alam pa niyang mga sinasabi at ginagawa. Nati, alam mo, sobrang nakakapagod na ako sa pag-intindi sa'yo. Marami na rin akong chance na ibinigay sa'yo. Kahit pa naghuhumiyaw ng utak ko na tama na, pero umaasa pa rin ako dahil alam kong mahal mo ko. Hindi ka naman dating ganyan, hindi ba? Ano nangyari? Bakit ka naging ganyan? Dati kada tanong ko sinasagot mo naman ako kaagad. Patuloy ni Nati na pinutol ng sasabihin ni Gaston na natameme na naman sa mga sinabi ng babae. Naninikip na rin ang dibdib doon ni Gaston. Kung magpapaliwanag ba siya, may kabuluhan pa rin ba yon? Bakit bang layo mo na sa Gaston na nakilala ko? Sa dating Governor Barcelo na ama ng anak ko. Bakit? Puno ng lungkot na katanungan ni Nati na ipinakita pa siya mata. Sobrang distant mo na, hindi na kita kilala. Ibang tao ka na. Napahawak pa si Nati sa kanyang leeg. Pinagpapawisan na siya doon ng malagkit. Nainitan na dala ng ginawa nilang pag-akyat ng hagdan kanina at ng alak na sa kanyang katawan. Muli pa si Nati na tumingala upang tingnan ang ekspresyon ng mukha ni Gaston na hindi nagbago simula pa kanina. Sobrang seryoso pa rin nun. Consistent lang itong nakatingin sa kanya na para bang isang blankong papel siya na ang hirap basahin. Na kung anumang nakasulat. Gusto ni Nati na ilabas ang sama ng loob niya sa pamamagitan ng paghampas ng kamay sa dibdib nito
na gaya ng ginagawa ng ibang babae upang mailabas ang kanilang nararamdaman, ngunit wala siyang lakas na gawin pa yun. Dahil sa bandang huli, hindi niya pa rin naman makukuha kung ano ang mga nilalaman ng puso't ng kanyang isipan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Parang nakikipag-usap lang ako sa hayop na walang kakayahang magsalita. Mabuti pa nga sila, kaya nilang kumahol o mangiyaw. Kapag kinakausap ko, ikaw, wala, nakatingin ka lang sa mukha ko. Bigo mo kang tinalikuran siya ni Nati na kaagad din namang napaharap kay Gaston, na biglang hapitin na lalaki ang bewang ng babae gamit ang kanyang isang libreng kamay. Sa lakas ng impact ay humampas ang mukha ni Nati sa dibdib ni Gaston, na sa mga sandaling yon ay sobrang lakas na ng pintig ng pusong halatang nagwawala na. Bahagyang nahimasmasan doon si Nati. Ngunit pagtingala niya ay pakiramdam niya bigla siyang nahilo. Muli sana siyang tutungo nang walang ano-anong hinawakan ni Gaston ng isang gilid ng panga niya upang pigilan na siya. I'm sorry, Natalia, kung yun ang pinaparamdam ko sa'yo ng matagal na panahon. Napakurap nga ng kanyang mata si Nati dahil sa unang pagkakataon na gawa nito magsalita. Kahit na siya pilitan lang. Umismid na si Nati na papalunan naman na sana ng mga hate niyang rants ang dating gobernador nang walang pasubali nitong hawakan ng isa niyang pisngi. Dahan-dahang bumaba pa yun patungo ng kanyang leeg. Halos maduling ng mga mata niya nang sundan ng ginagawang pagtungo ng mukha ni Gaston at abutin ang labi niya. Mapulang labi ni Nati na kanina pa inanyayahan ng dating gobernador na abutin at angkinin niya na yun. Marahan at banayad na naglapat ang kanilang labing dalawa. Napapapikit na si Gaston sa sensasyong dala noon habang si Nati naman inanatiling nakadilat ang mga mata at pinapakiramdaman kung totoo rin ba ang mga nangyayari. Naduwag ako. Sobrang malimali ang naging desisyon ko na alam kong sakit lang ang naging dulot noon sa'yo. Dugtong ni Gaston sa kanyang mga sasabihin nang bahagyang ilayo ang kanyang labi sa bibig ni Nati na nakaawang. Gusto kong balikan ng araw na nagmungkahi kang akakyat kay ni Brixton ng Baguio upang damayan niyo ko. Dala ng alak sa katawan, tinaas ni Nati ang kanyang isang kamay upang patigilin si Gaston sa kanyang pagsasalita. Wala na rin namang mangyayari kung magsisisihan sila. Nangyari na yon, tapos na. Maano bang ang gawin na lang nila ngayon ay ang bagay na alam nilang tama. Kung gusto itong muli silang makuha ni Brixton, hindi na dapat pa nito nag-aksay ng panahon at sinisimulan na niyang kunin ang loob nilang mag-ina. Aaminin ni Nati na ngayong muling lumapat ang labi ni Gaston sa bibig niya ay parang bulang naglaho ng galit niya sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun siya kabilis na bumigay. Siguro marahil ay dahil sobrang mahal niya pa rin si Gaston ng mga sandaling yon. Yung sinasabi niyang ayaw na niya hanggang sa mga salita lang naman niya lahat ng yun eh. Pwede naman tayo magsimula ng panibago, Gaston. Kusang lumanda sa bibig ni Nati habang nakahinang ang kanyang mga mata sa dating gobernador na nakatunghay sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat sa ating dalawa. Tuluyang namula ng mga mata ni Gaston nang marinig ang panibagong suggestion ni Nati sa kanya na siya dapat ang magsasabi pero naunahan na naman siyang sabihin yun ng babae. Marahang humaplos ng isang palad ni Nati sa kanyang pisngi, pababa ng kanyang leeg. Maya-maya pa'y walang pasubaling yumakap na papalupot sa katawan ni Gaston ang isa pang braso ni Nati. Tila na hipnotismong muling inangkin ni Gaston ng kanyang bibig na kaagad nakakuha ng tugon sa halik na halatang pareho silang sabik na sabik. Sa ginawang yun ni Nati ay mas lalong ginanahan pa si Gaston sa mga sandaling yon ay tuluyan na nawala sa kanyang sarili tamang katinuan. Hindi pinuputol ang halik na binubuhat na niyang katawan ni Nati na wala namang naging anumang angal na nagawa pang buksan ang pintuang nasa likod niyang silid. Napalakas pang sarado doon ng sipain ni Gaston na lumikha ng malakas na ingay na wala namang ibang naistorbo maliban sa ilang mga maid na naglilinis ng tirang kalat na kanilang iniwan sa sala ng villa. Napatingala lang silang saglit at kapag dakay kibit balikat na binaliwala na lang yon. At ipinagpatuloy ang ginagawa nila, gaya ni Nati at Gaston na halatang wala nang sino mang makakapagpigil pa sa kanila. Hindi lang si Gaston ang nawala sa kanyang sarili, dahil maging si Nati lumuni na rin sa nagawa pang pinagkanulo ang sarili. Bumagsak sa sahig ang mga botones ng suot na damit ng lalaki na walang pakundangang hablutin yun ni Nati. Saglit na tumigil sa ginagawang paghalik si Gaston na nabaling atensyon sa kulang ay masira niyang polo. Natalia, ano? Hinalikan mo na ako, huwag mo sabihin na naduduwag ka na naman. At ayaw mo na itong ituloy. Medyo bayolente yung pagkakasabi nun ni Nati, na sinamaan na rin ang tingin si Gaston. 6 na buwan din kaya yun. Bumili ka na lang ng bagong damit kung yun ang inaalala mo. Palitan mo na lang. Huwag mo na yung isipin ngayon.
Nakagat ni Gaston ang labi. Hindi naman yon ang inaalala niya, ngunit sa halip na magreklamo pa at isatinig ang mga bagay na yon, ay hinayaan na lang ni Gaston si Nati at nagpadala na rin sa bugso ng kanyang damdamin at mas sumisidhi pang lagablab ng kanyang katawan. Muli niyang iniskop ang katawan ni Nati na game naman sa kanya upang ipagpatuloy ang naudlot nilang halikang dalawa. Mas puno ng pananabik at sigasig yon. Kinagat-kagat pa ni Gaston ang balat ni Nati sa leeg na bumaba na sa kanyang bibdib. Hindi naglaon ay kulang na lang ay mapaluhod doon si Gaston. Nabasag ng mahina nilang mga daing apat na sulok ng tahimik nilang silid. Wala pa man sila sa climax ng kanilang ginagawa ay makailang beses ang natapos si Nati ng patunay ng pagkababae nito nang walang pag-alinlangang hawakan. "I miss you, Natalia. Miss na miss ni kita." Tugunin natin na mas dinikit pang sarili. Nakulang na lang ay siya na mag-usang mag-initiate. Kulang ang salitang tumirik ang mga mata ni Nati ng ibaw ni Gaston ng kanyang sarili. Napayakap ang isang binti ni Nati sa bewang ni Gaston kung kaya naman nagawa niyang ma-access yun. Napanganga pa si Nati na kumakariak ang mga sandaling yun, tila unang best nilang gagawin ng bagay na yun. Damn it, Natalia. Napabalikwas ng bangon si Nati kinabukasan na kaagad niyang pinagsisihan nang matinding sumakit ang kanyang ulo. Agad niyang hinagilap at kinapakapan ng kanyang palad ang kanyang katabi. Malamang itulog pa rin doon ang lalaki dahil sa pagod na inabot nito ng ginawa nilang pareho ng nagdaang gabi.